Mga kapatid, ang title po ng ating pong word for today ay Let Me In. So merong mga bagay po na nakakaepekto, may impact sa buhay natin ay dahil pinapasok natin. Okay? Dahil inalaw natin. Parang mga tao lang yan sa buhay natin. Hindi lahat ng tao ay makaka-influence sa atin, no? Kahit magaling sila, kahit matalino sila, o kahit lagi natin sila nakikita, napapanood, lagi natin silang naririnig, hindi pa rin yun, assurance 'no, na magiging kagaya na tayo nila o mapapaniwala nila tayo. So, depende pa rin sa atin yun if we let them in, okay? So, yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. So, ano nga ba 'tong let me in na 'to 'no? So, basahin po natin yung ating pong talata. Ito po ay mababasa natin sa ikalawang Timoteo chapter 1:6-7. Dahil dito ay pinapaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. So, imagine niyo na lang po na si Timoteo, nung siya po ay inappoint na pastor dun sa church na pinag-iwanan sa kanya ni Pablo, so siya po ay ipinag-pray at ipinatong po nila Pablo yung kanilang kamay kay Timoteo. Pinapaalala lang ni Apostol Pablo, "Oh, Timoteo, pagningasin mo yung kaloob." So mga kapatid, meron talaga mga gifts na nai-impart sa atin sa pamamagitan po ng prayer ng mga lingkod ng Diyos. Amen? So ito po yung isa sa mga reference na, so kaya minsan mga kapatid, nagpapa-pray over tayo sa mga pastor natin, nagpapa-pray over tayo sa mga kahit hindi natin pastor or someone na alam natin na sinasamahan siya ng Panginoon, ino-honor siya ng Panginoon, na meron siyang posisyon na inilagay ang Panginoon sa kanya, at nagpapa-pray over tayo dahil naniniwala tayo na kalooban ng Panginoon na minsan may mga gifts na nata-transfer, may mga gifts na nagiging active sa atin kapag ipinag-pray tayo, no, ng mga anointed servants. Verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng pagpipigil sa sarili. So, imagine niyo na lang, mula dito sa mga talata na ating pong binabasa na sinulat ni Pablo kay Timoteo, so makikita na natin at medyo mapipicture out na natin ano yung pinagdaraanan ni Timoteo sa kanyang paglilingkod. At basahin po natin sa English, yung verse 6 lang po, babasahin lang natin. Yung nasa baba po yung English version. For God has not given us a spirit of fear. Tingnan niyo po, kinonsider na po ni Pablo tayong lahat. Kasama na po tayo mga kapatid. Dun sa verse 6 ay exclusive for Timothy. Sabi niya, nung nilihans ka namin, tumanggap ka ng kaloob galing sa Panginoon. Then pagdating sa verse 7, dinamay na niya po tayo. So tayo, mga kapatid, kahit walang nag-lay hand sa atin, no, kahit walang nag-pray over sa atin na pastor, kino-consider ni Pablo na merong general gifts ang Panginoon para sa ating lahat, na merong relasyon sa kanya, na tumanggap sa kanyang anak. Amen? At ito 'yun, mga kapatid, ito yung meron ka. Yung kaloob na meron si Timoteo dun sa verse 6 ay kanya 'yon, mga kapatid. So yung verse 7, para sa atin po lahat. Amen? Included tayo rito. For God has not given you, given me, given all of us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. So nagkaroon, mga kapatid, ng nagkaroon ng comparison. Amen? Yung daw espiritu ng kaduwagan at yung espiritu na, ano po yung tatlo? Kapangyarihan, pag-ibig, pagpapigil sa sarili. Amen? So mga kapatid, so ito yung opening statement ko para dun sa ating pag-aaral. We know and we believe that God has given us everything we need. Amen? Naniniwala tayo dun. Tama po ba? Naniniwala po kayo nalalaman natin na lahat ng kailangan natin ay ipinrovide ng Panginoon. Pero ito yung case natin, but even knowing the fact that we are complete
but we still feel fear. We feel inadequate. We feel that everything we have is not enough. Amen. Okay, alam na natin. Nag-i-amen nga tayo kapag sinabing, alam ng Panginoon ang pangangailangan natin. Ipo-provide din ng Panginoon. Di ba? Umi-amen tayo. Amen. But, pero aminin natin, kahit umi-amen tayo doon, but there are times, o sabihin na natin, madalas, hindi po lang minsan, madalas, nafi-feel pa rin natin na parang kulang, na parang hindi tayo tutugunin ng Panginoon. Kaya nagkakaroon tayo ng fear, nagkakaroon tayo ng worry, feeling natin hindi sapat, feeling natin parang hindi talaga, o minsan ito pa yung nangyayari, feeling natin nagkukulang kasi tayo kaya pagkukulangin na rin tayo ng Panginoon. Feeling natin hindi na sapat yung ginagawa natin sa Panginoon kaya hindi rin gagawa ang Diyos para sa atin. Na parang yung promises ng Panginoon ay for those who are perfect only. Amen? So, kahit alam natin, kahit naniniwala tayo na God provided everything, no? Pero bakit minsan nararanasan pa rin natin at nararamdaman pa rin natin na parang kulang pa rin ang lahat. Amen? Pagsama-samahin lang natin itong mga ganitong feelings dun sa sinabi ni Paul na fear. Amen? At kapag sabi dun sa sinabi ni Pablo, hindi daw tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan. Okay? Sabi niya kay Timoteo. So ibig sabihin mga kapatid, whenever we feel fear, whenever we feel na inadequate, whenever we feel na incomplete, na parang hindi sapat yung meron tayo, na parang pababayaan tayo ng Panginoon, whenever we are worried, sabi ni Pablo, hindi galing yun sa Diyos. Okay, ang tanong, ano ang papayagan nating pumasok sa puso natin? Are we going to allow fear na mag-penetrate? Or merong sinabi si Pablo na ito yung tinanggap mo. Ito yung tinanggap natin. Ito yung tinanggap nyo sa Panginoon. Ano po yun? The spirit of power, of love, and a sound mind. Okay, tingnan nyo. Isa lang yung fear na yan. Pero mga kapatid, iisa-isahin natin na marami pong mga bagay ang nararanasan natin kapag fearful tayo. So kapag tayo ay nakaramdam ng fear, kapatid, ang kasunod nun, weakness. No, fear can make the heart weak and courage fail. So pag tayo mga kapatid ay natatakot, nararamdaman niyo parang nangangatog yung tuhod mo, 'di ba? Parang masusuka ka, tas parang wala ka talagang lakas at hindi lang yun totoo sa ating mga physical na katawan, mga kapatid. Nagiging totoo yun sa maraming aspeto ng ating buhay. Tingnan niyo sa Deuteronomy chapter 20 verse 8. Sabi dito, then the officers shall add, is anyone afraid or faint-hearted? Let him go home so that his fellow soldiers will not become disheartened too. Mga kapatid, lalaban sila sa gera yung bansang Israel. Pero ang sabi ng kanilang leader, oh siguro kung meron natatakot sa inyo, ay siya umuwi na kayo. At baka mahawa pa yung iba. Amen? So kapag takot mga kapatid, ni wala kang lakas lumaban. Amen? Sabi pa sa Nehemiah, mga kapatid, sa Nehemiah chapter 6 verse 9, tandaan nyo to mga kapatid, itong book of Nehemiah, at ito po ay story na itinatayo ulit ng bansang Israel yung kanilang muog, yung kanilang wall. Pero sa pagtatayo nila ng wall, ang daming discouragements. O sabi ni Nehemiah, they were all trying to frighten us, thinking their hands will get too weak for the work and it will not be completed. But I prayed, now strengthen my hands. Okay, dinidiscourage po sila ng mga kalaban nila na hindi niyo yan kaya. Nako, mahihina lang kayo. Sitinin niyo po, kapag tayo ay natatakot, nawawala. Yung dapat nating gawin, hindi natin magawa. Ang daming kadugtong ng fear. Ano pa po ang kadugtong ng fear? Worry. Fear can cause anxiety and worry. Pag marami ka ng kinakatakutan sa buhay, nako, ang dami mo nang iisipin. At lahat ng lang bagay pag aalalahanin mo. Sabi po sa Proverbs, no, chapter 12 verse 25, anxiety weighs down the heart. Yung ating puso, mga kapatid, sobrang humihina.
Kabaliktaran yun, a kind word cheers it up. Amen? So sabi pa sa Matthew chapter 6:31, ako, yung iba sa inyo, sa ulo na natin ito. So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? 'Di ba ito iniisip natin, paano na kami bukas? Amen. So pag tayo ay fearful sa kung anong merong pang matitira sa atin bukas, then we are worried. At ang pinagwo-worry natin hindi pa nangyayari. Amen? So parang wala pa yung problema, pinoproblema na natin. Ano pa, kapag tayo ay takot, we are unmotivated. Pag tayo ay unmotivated because of fear, fear can paralyze us and stop us from acting. Ito sa Matthew chapter 25 verse 25. So ito po ay tungkol sa parable. Merong daw mayaman na lalaki na binigyan ng pera yung kanyang mga alipin. Iiwan sila nung Panginoon at yung perang ibinigay sa kanila ay ibi-business nila, mga kapatid, pararamihin nila. Pag dumating yung kanilang Panginoon, magre-remit sila. At ang i-remit nila, hindi dapat lang yung perang ibinigay sa kanila, kundi pati yung itinubo nun. Okay, may 3 alipin doon na binanggit. Lahat sila binigyan ng pera. Alam nyo, nung paglipas ng panahon, nung bumalik yung Panginoon, yung 2 sa kanila, nagbigay, nagsulit, nagbalik nung Panginoon, ito na po yung puhunan at ito pa po yung tubo. Pero yung isa sa kanila, alam niyo kung anong ginawa? Ibinaon yung pera. Hindi niya pinadami. Alam niyo kung bakit hindi niya pinadami? Ito babasahin natin. Sa Matthew 25 verse 25. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. Bakit siya natakot? Natakot lang siya doon sa Panginoon niya. Hindi na siya nag-try. Bakit? Ang dami niyang pinag-aalala. Amen? So kapag tayo ay takot, mga kapatid, yung mga bagay na pwede mong gawin ngayon, it will stop you from doing it. What if yung ikinakatakot mo, doon ka pala magtatagumpay? Amen? Pero dahil nga po, ang takot, mga kapatid, pinaparalyze nito tayo from doing something. Ano pa? Pag tayo ay takot, nako po, puno rin tayo ng sadness. At hindi lang sadness, pag tayo ay malungkot, lagi rin tayong magagalit. Fear can cause discouragement and loss of faith. Alam niyo dito sa Numbers, mga kapatid, ito'y kwento kung saan pinapunta ni Moises yung ilang mga espiya dun sa lupang pangako, yung Kanaan. Okay? So may mga espiya dun. Alam nyo ba, yung 12 na spies yun, yung 12 na espiya pumunta dun sa Kanaan, tapos bumalik sila kanila Moises, tapos ibinalita yung nakita nila dun. 10 sa kanila, mga kapatid, ay na-discourage. Sabi, hindi natin kaya yun. Malalaki, mga higante yung tao doon. Pero yung 2 sa kanila, sabi nila, uy, kaya natin yun kasi binigay na sa atin ng Lord yung lupa na yun, atin na yun. So, tignan nyo, kapag ang isang tao ay takot, mga kapatid, so ang daming, it can cause anger to them. But the men who had gone up with him said, we can't attack those people. They are stronger than we are. Tignan nyo po nakipag-away sila. Kasi pinipigil nila yung buong Israel na wag nang ituloy puntahan yung lupa na ipinaramis ng Lord sa kanila. Why? Because they were fearful. Amen? So nagkakaroon tayo ng mga wrong point of views kapag tayo ay takot. Yung maliit, nagiging malaki. Yung kaunti, parang ang dami sa atin. Or kabaliktaran, yung madami, parang ang unti sa atin. Ano pa? Fear can lead to anger and wrong decisions. Mga kapatid, itong fear na to, itong babasahin natin ay si King Saul, no? Yung bago maging hari si King David, nagselos siya kay kay King David. Kasi nga si King David, ang galing-galing, mahal siya ng mga tao, kaya nagselos na siya. Nagkaroon siya ng takot kay David. Pero alam niyo yung bunga ng takot, imbis na mag-submit siya kay David, nako, ito yung naging decision niya. Saul was afraid of David because the Lord was with David.
but had departed from Saul. So he sent David away from him and gave him command over 1,000 men, and David led the troops in their campaigns. Ito yung mga kapatid dahil takot si Saul kay King David, ang ginawa niya, isinusugo sa labanan. Anong purpose? Para anytime pwede talagang mamatay itong si David. Amen. Kapag tayo ay takot, mga kapatid, we choose wrong decisions. Fear can bring bondage and control over a person. Mga kapatid, ito yung isa sa pinaka-worst na pwedeng gawin ng fear sa atin. Ano yun? Yung ikulong niya tayo. Yung makulong na tayo doon. Naging bandage na yung fear sa ating mga buhay. Sabi sa Romans 8 verse 15, the spirit you receive does not make you slaves, that you live in fear again. Tingnan nyo mga kapatid, ang Spirito, ang Holy Spirit, ang gusto niya talaga maranasan natin freedom. Pero ang counterpart nun, mga kapatid, ang kabaliktaran nun, yung fear, ay talagang ilagay tayo sa bondage. Amen? Ilalagay tayo nito sa pagkakakulong. Sabi sa Hebreo 2:15, and free those who all their lives were held in slavery but their fear of death. Tingnan nyo mga kapatid yung fear ay laging may kadugtong na slavery. Amen? So, ang takot mga kapatid, tingnan nyo, kapag tayo ay na-capture na no, ng takot, kapag itong takot minsan, dahil ikay slave na ng worries, ng takot, lahat ng pag-aalala, lahat ng mga kadugtong na negative emotion ng fear, minsan kahit may taong nagpapalakas sa'yo, wala nang dating. Yung taong nag-i-encourage sa'yo, nanghihina na din eh. No, kasi parang mas magaling na yung takot mo kaysa sa mga pagpapalakas ko sa'yo. Natalo mo na yung lahat ng encourager dahil mas matindi na yung takot, mas matindi na yung worries sa buhay natin. Hindi yan galing sa Panginoon. Ano pa mga kapatid, lastly, no, na maiisip ko lang para sa gabing ito, fear can make people hide from God. Ito yung sinasabi ko, minsan feeling natin inadequate, feeling natin hindi tayo complete, kasi minsan ito yung feeling natin. Feeling natin. Dahil nagkukulang ka, feeling mo, hindi ka na rin pupunuan ng Panginoon. Amen? And that is lie, no? Hindi yun ang character ng Panginoon. Alam niyo ba ang Panginoon, hindi siya nagbibigay bawi. Hindi yung pagbinigay niya, binabawi pa niya. Ang kanyang pagbibigay ay based sa katapatan niya, hindi sa katapatan nung kanyang binibigyan. Tingnan niyo po yung nangyari kanila, Adam, kay Eva. Nung nagkasala sila, di ba tumaka sila, nagtago sila. Di ba nung hinahanap sila ng Panginoon, where are you? He answered, I heard you in the garden and I was afraid because I was naked. So I hid. Di ba nagtago sila? Amen? Again, mga kapatid, fear is a product of sin. So kung tayo ay natatakot, mga kapatid, nagkakasala tayo sa Panginoon. Why? Dahil ayaw ng Panginoon. Ang fear is not from God. Sabi ni Pablo, you are not given with spirit of fear. Ang ibig sabihin, hindi siya natural na nasa atin, or hindi rin siya galing sa atin. It is a spirit. It is coming from other source. Pag sinabing spirit, it is coming from an outside source that is penetrating us. So mga kapatid, kapag sinabi pong fear ay spirit, so mga kapatid, nandyan lang yan sa labas. Amen? Then ang tanong, are we going to let fear in? Pero ito yung isang magandang bagay mga kapatid. Kung ang fear ay spirit, then we can fight against it. Amen? We can also choose to let it in or let it go away. Mga kapatid, ngayong gabi, pwede ba lahat tayo pipiliin natin na sa lahat ng mga negative emotions na maa-identify natin na hindi galing sa Panginoon, we will choose to let it go away. Sabi nga doon, fear, hindi yan galing sa Panginoon. Pero merong binanggit si Pablo na ito yung galing sa Panginoon. Okay? Ano yung number 1? Sabi niya doon, God has given us, spirit of power.
Binigyan tayo ng Diyos ng natural na lakas at tapang. Yun ang sabi mo, natural na meron akong lakas at tapang. Bakit? Bigay yun ng Diyos eh. Amen? Bigay yun ng Panginoon. Ano pa? Binigyan daw tayo ng Panginoon ng spirit of love. Mga kapatid, meron kang natural love galing sa Panginoon. Amen? Meron kang pagmamahal na galing sa Panginoon. Huwag mo sabihin, hey, nako, hindi ko na talaga kayang pagtiisan niyang silang ganyan, si ganyan. No. No. You can choose to let it go away. Mga kapatid, alam niyo yung uri ng love na meron ka? Yan yung mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 13. Basa tayo ng ilan. Love is patient, so you have patience. Love is kind, so you are kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Ayan, ako, hindi daw mapagtanim ng mga pagkakamali ng iba. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Mga kapatid, what I'm telling you na sinasabi ng Biblia, this is what you have from God. At ano pa, yung binanggit ni Pablo na ka-counterpart ng fear, binigyan tayo ng spirit of a sound mind. Amen? Sound mind. Binigyan tayo ng Diyos ng kapanatagan ng isip para kumalma tayo pag may nakakabahalang sitwasyon. I hope mga kapatid nakatingin kayo sa monitor nyo, no? At nakikita nyo yung mga graphics na ina-add ko. So meron tayong ikaw to, ikaw tayo to. Nandyan yung fear. Amen? Yung spirit of fear. Pero ipinaalala ni Pablo na hindi yan galing sa Panginoon. Amen? Pero merong galing sa Panginoon na para sa'yo. Spirit of power, of love, and sound mind. Yan yung para sa'yo. Pero mga kapatid, ito yung sabi ni Paul. Power, love, and sound mind are spirits too. Spirit din sila, mga kapatid. What does it mean? So we can still choose to let them in or let them go away. Amen? It is a spirit. Available siya for us. Pero sometimes, mas pinapipili natin minsan papasukin yung fear. But ang tanong, are we letting them in? So mga kapatid, we can still choose. Kaya sinabi ni Pablo, napakaganda na sinabi ni Pablo. Mga kapatid, papunta na tayo, pa-ending na tayo. No? Sinabi ni Pablo kay Timoteo, pagningasin mo ang kaloob ng Diyos. So ang gusto niyang sabihin, mga kapatid, sa lahat ng meron na espiritu na nandyan, available, ang pagningasin natin yung kaloob ng Diyos. Huwag yung hindi galing sa Kanya. Amen? Huwag yung fear, huwag yung worries. Pagningasin natin, ibig sabihin, kontrolado natin to. Amen? Kapatid, huwag nating laging isisi sa mga tao, kaya ka naguguluhan. No, merong ikaw you have something to do with it. Amen? You can free yourself. Hindi natin kailangan lagi ang ibang tao to fix us. Hindi natin kailangan lagi ibang tao to bring us up. No, God has given you the spirits na kailangan mo para maging matatag. Just piliin natin kung ano yung papapasukin natin. Amen? Kung ano yung ipapayagan nating mag-penetrate sa buhay natin. So let us not make the spiritual gifts inactive in us. Hindi to bago, mga kapatid, itong isusunod na ituturo ko, but let us be reminded. So paano natin ito pagniningasin? Paano mas lalo magiging active yung power, yung love, and yung sound mind over fear? Kapatid, number one, repetition na lang to. Number one, meditating on the Word of God. Amen? Kapag yung Word of God, mga kapatid, ay laging may puwang sa buhay natin, it can drive your fears away. Amen? Because truth will set us free. Amen? Prayer, lagi tayo magpe-pray. Prayer is depending on God. Kapag tayo ay nananalangin kasi hindi tayo umaasa sa sarili natin,
and we allow God to fight for us. Amen? We allow God to solve the problems. Dahil walang solusyon sa atin. Nasa Panginoon ang solusyon. That's why we pray. We are dependent on Him. Amen? And mga kapatid, kapag tayo ay merong salita ng Diyos, kapag tayo ay nagpe-pray, mga kapatid, practice it. Confess the words of God confidently. Amen? Iko-confess mo. Kapag ikay malungkot, ba't hindi ako magpapakalungkot? Masaya ako. May kasayahan akong may binigay ang Panginoon sa buhay ko. Kaya hindi ako malungkot. Yes, malungkot yung pangyayari, pero sasabihin mo, ay nako, aalipinin lang ako ng kalungkutan na to. Pag ikay tinatamad, ay nako, hindi ako tinatamad. Masipag ako. Ang dami kong bayarin. Ang dami kong due date sa buhay ko. Kaya ako'y lalong kikilos. Amen? Pag tinatamad ka dahil marami kang isipin, mayroong kang tampo, parang ayaw mong kumain. Naku, ay sinong kakain? Yung langgam? Aba, ako nakakain. Diba? Ano ako, malungkot na ako, gutom pa ako. Di, ang dami na, lalaban, confess the words of God. So pag ikaw ay pag may guilt ka, kapag ikaw ay nakagawa ng pagkakamali, hindi tayo proud. Pero sasabihin natin sa Panginoon, Lord, sorry, mali ako. But I am forgiven. Hindi yung pagkakamali ko ang magdidikta ng final destination ko. I sinned, but I am righteous sa paningin mo. Kaya tatayo ako, magpapatuloy ako, hindi ako magpapadaig dito sa pagkakamali nito. My mistakes will never be my destination. Amen? Confess the word of God. Kung nagpe-pray ka ng healing, i-confess mo na pinagaling ka na ng Panginoon. Masakit pa, i-confess mo pa rin. Natatandaan yung sinabi ko, una nating tinatanggap yung mga spiritual gifts na inihanda sa atin ng Panginoon in spirit. Hayaan mo na mag-rejoice yung spirit natin dahil naniniwala ako mga kapatid, kapag pinangahawakan natin to sa spirito, yung mga spiritual na salita ng ating Panginoon, magre-reflect sa physical world. Amen? Sometimes kahit nararamdaman pa siya ng physical nating katawan, but if we confess it, mga kapatid, nako, hindi yan tatagal, mararanasan yan at magre-reflect sa ating spirit, sa ating physical world. And kung yan ay spirit, we can rebuke it and we can command the spirit. Ayan, kahit minsan nagse-self-talk ka, mga kapatid, wag mong isipin nagmumukha kang katawa-tawa. No. The devil has to hear your command. You, me, every one of us has given authority by Jesus to trample on snakes and scorpions. Sabi ng Panginoon, we can rebuke it. Kapatid, wag mong hayaang may iba pang magre-rebuke sa'yo. Kaya mo yung rebukein sa sarili mo. Kung meron kang nararamdaman, amen, you can rebuke fear, you can rebuke worries. Kasi nga, spirit sila. And we are not wrestling against blood and flesh. We are wrestling against spirits. Amen?